Hi, magandang araw nga po pala sa inyong lahat. Ito nga po sa Pililla Rizal po yan. Yan nga po pala yung karning baka po na mga mura na, sariwa pa. Kaya sa mga gustong bumili po, punta po kayo ng Pililla. Nasa highway lang po iyan. Talaga naman mga sariwa po yung kanilang mga karning baka po doon. Kaya kung mapapansin nyo po, talagang mapulang-mapula pa po yung karne. At syempre, bumili din tayo ng gulay para sa ating gagawin nilagang baka. At ito na nga po, luto na po ang ating nilagang baka, kaya kain na po tayo mga mare. Maraming salamat po Lord sa biyaya. Ayan at si Inday at bumili pa nga ng mais sa palengke. Fast forward po tayo, kinabukasan nga po, ito naman po ang inyong Inday, lumuwas na naman po ng Manila at syempre sa pagluwas po natin ay talagang hindi po maiwasan, minsan ay talagang minsan aaraw, uulan, minsan naalis tayo ng bahay ng maulan. Pero pagdating naman po sa kalagitnaan po ng ating pupuntahan ay talagang ang sikat ng araw ay talagang napakainit. Ayan, ganyan po talaga ang buhay kalsada ni Inday. Pero nakakatuwa lang po kasi wala pong traffic ang aming dinadaanan. Kaya kahit po nakapapansin nyo po ay talagang wala po kayong makikitang siksikan na mga sasakyan sa kalsada. Kundi makikita nyo po ang green po ang ating kapaligiran. Iyan nga po pala ay sa Antipolo paakyat, zigzag Antipolo. Mas kilala po sa zigzag Antipolo paakyat. Kumusta naman po ang ating kalangitan? Ay talagang malakas na ulan ang ibubuhos sa atin. Kaya sabi ko nga, matingkad ang sikat ng araw, pero ang ulan ay bubuhos ay malakas. Fast forward po ulit tayo, kinabukasan nga po ang inyong Inday, nasa bakuran ko na nga po. Ayan na nga po, pagkatapos po ng undas, hindi ko na nga po i-voice over po lahat para marinig nyo naman po kung ano po ang sinasabi ko po sa video, BIGYOW. Ito nga po pala yung mga nilinis ng mga kuya ko. Ayan, di ba sabi ko po, hindi ko na po i-voice over, pero syempre, ayan nga po, tinuturo ko nga po yung mga ginawa po ng mga kuya ko na nilinis po nila yung likod. Kaya mabuti na lang talaga at walang pasok ang mga kapatid ko, yung mga kuya ko. Ayan, tinuturo ko nga po. Ayan nga po yung sa manok po yan ng kapatid ko. Po ba dito sa kapatid ko? Ang hilig po mag-alaga ng manok. Ayan nga po yung mga aso po namin, yung mga alaga ko. Ayan nga po medyo masama-sama ng pakiramdam ng konti ni Inday dahil nga po sa ilang araw nag-uulan at umaaraw, lumuwas pa ng Manila sa trabaho. Ayan, kaya medyo may upo-ubo ng konti ang inyong Inday. Siyempre, kumbaga lang po ito, kulang lang po ito sa vitamin C. O, diba? Ayan nga po ang aking mga lilinisan pa nga po at tinatawag ko nga po yung aking pamangkin dahil sabi ko nga, medyo marami pa yung aming likod kaya kailangan itapon lahat ng mga nagpakakalat po doon sa likod. O, diba? Tinuturo-turo pa nga nito ni Inday. Ayoko po nga po sana i-voice over po ito para marinig niyo po ang aking sinasabi. Kaya lang po maingay po ang mga sasakyan dahil nasa labas po ako ng bahay. Kaya sabi ko nga i-voice over ko na lang. Ayan, may pag-upo pa nga ito si Inday. At sinasabi ko nga po pala dyan na nagpapasalamat po ako dahil nakumpleto po yung aming pamilya. Nung araw ng undas, talagang lahat ng mga kapatid ko, pero dalawang kapatid ko po yung mga hindi po namin nakasama dahil yung isa po ay nasa probinsya po. Yung isa ay medyo malayo din po sa amin ng konti. Ayan nga po, kaya sobrang nagpapasalamat po ako kay Lord. Nasa kahit po sa araw ng undas ay nagkita-kita po kami ng aking mga kapatid. Lalong-lalo na po noong mga 2020. Talagang lahat po kami ay tumaan po sa pagsubok. Talagang syempre ng mga araw na ay ng mga taon ng 2020, alam niyo na po yung ating mga pinagdaanan sa buhay, lahat naman po nakaranas. Pero syempre lahat po nakasurvive, basta magdadasal lang po at lagi pong maniniwala kay Lord na lahat ng pagsubok ay lagi niya tayong gagabayan. Sobrang masaya po ang aming naging undas dahil nandito po kami lahat ng ipon-ipon. Siyempre, ipapakita ko rin po iyan. Ayan nga po, nasa likod pa po ng bahay si Inday dahil katatapos nga lang po kung magpakain sa aking mga alaga. Ipapakita ko rin po sa inyo ang video na nangyari na naganap po sa amin during undas na talagang namamag-picture pa at mga tuwang-tuwa po kami ng mga sumakay po ng motor, lalo na po yung ate ko. Shout out nga po pala sa ate ko na tuwang-tuwa siya na sumakay ng motor. O diba, medyo basa-basaan ang damit ni Inday sa kilikili ni Inday. Pag umaga po talaga ang daming ginagawa ni Inday dito sa bahay.
Di ba nagpapakain ng mga aso, ganyan. Dahil syempre yung pamangkin ko nga po, dahil medyo nagkakasakit na sa kakapakain ng mga aso namin. Kaya sabi ko, tinutulungan ko na lang siya. Ayan nga pong iinday, talagang ang gulo pa talaga. Sobrang masaya lang po ako nung time na yan. Dahil sa ilang araw hindi pa ako nag-video, wala pa ako na-vlog na maayos. Dahil nga po busy din po ako dito sa bahay, sa mga pagluluto. Wala pa akong naganap na pagbibideo po sa pagluluto. Dahil talagang nag-focus po ako sa mga kapatid ko. Dahil ilang taon ko nga pong hindi sila nakikita. At ayan na nga po ang resulta ng pagiging masipag ng aking mga kapatid, ng aking kuya. Ayan, nalinis po nila ang aking likod. Ayan, natanggal po yung mga damo-damo po. Ayan, iniwan lang po nila yung mga kamote, mga ganyan, yung gabi, yung bayabas, hindi po nila pinagtatanggal. Kasi syempre, mas maganda na rin po na may puno po tayo sa likod ng bahay. Syempre, pag gusto nating mag-relax, tumambay, ay meron po tayong masisilungan at medyo malamig-lamig ang panahon kapag po may mga puno sa likod ng bahay. Ayun nga po, meron pa po akong niyog. Ang kuya ko po talaga mahilig magparatani po ng ganyan. At pagdating nga po kinagabihan, ayan nga po yung ulam namin, ayan, pechay. Syempre, meron din po tayong talong, ayan. So, ang ating ulam for tonight, for today's video, BIDYOW, ay tilapiyang ginataan. Ayan nga po yung gata, ayan. Galing nga po pala ako sa palengke, sa talipapa po pala ng Sitio Ibabo. Ayan nga po yung binili ko. At syempre, yan nga po yung kawali na may mantika. Ipiprito lang po natin yan. Ayan, at syempre po yung ating pangmerienda, panghimagas ay saging na saba. Ayan, murang nga lang po yung aking pagkakabili po dyan ng saging na saba. At syempre, ilagay na nga po natin ang ating isda. Ang paki po pala pagpiprito ay inailagay ko lang po yung isda dahil nadurog nga po. So, kuya ko na lang pong nagtuloy ng pagpiprito po kanina dahil hindi ko na po talaga alam. Dahil hirapan po ako magprito dyan sa kawali ng kapatid ko. Kaya sabi ko siya na nga lang ang magprito at ako na lang ay magbibideo na nga lang. Sabi ko sa kuya ko, ikaw na ay medyo pagod pa nga ang kuya ko. Dahil galing nga po siya sa trabaho pero siya pa rin po pinapagprito ko ng isda. At dahil kuya ko na nga po ang nagprito kaya mabilis po naluto ang ulam. At pagkatapos po ng pagluluto, ayan nga po yung naging ulam namin. Shout out po sa nagbigay po ng sitaw na gulay. Ayan, galing nga po pala yan sa Hipag Ditikling kay Lala. Ayan. So kumakain na nga po kami. Kain po tayo mga mare. Maraming salamat po Lord sa biyaya. Ayan, napakasimple lang po ng aming pamilya. Isang ulam lang po. Pag may nagbigay po ng kapitbahay, na mabait ng kapitbahay, nagiging dalawa po yung aming ulam. Ayan, kaya sa maliit na lamesa, dyan po kami kumakain, ay kanya-kanya na lang po kami bit-bit po ng plato, basta importante po yung pagkain ay nasa lamesa. Ayan, kanya-kanya din po na sandok, pasensya na po. Kung ganyan po kami kumain, ganito po talaga, masaya po kami. Importante naman po kapag kumakain sama-sama ang pamilya na masaya. Ayan, ganyan lang po yung aming pagkain lagi sa hapunan. Ayan. Kahit konti lang po yung, kahit maliit lang ang lamesa, konting pagkain lang. Kapag pinagsasaluhan ng pamilya ay masayang-masaya na po kami dyan. Ayan na po yung aming mga upuan. Ayan, kumakain lang po kami sa labas ng bahay namin. Dahil maliit nga po yung bahay namin, kaya dyan po kami sa labas kumakain. O di po ba? Sobrang masaya na po sa amin yan at tuwang-tuwa na po ang aking mga kapatid, ang aking mga pamangkin. Ayan, nakatawa pa nga ang aking hipag. Ay, okay na po sa amin yung mga ganyang bagay. Kaya nagpapasalamat po talaga ako kay Lord na kahit po simple lang po yung buhay namin. Importante po may nakakain po kami na pagkain sa pagkainan sa 3 beses sa isang araw. Ayan, medyo talagang malaking bagay po ito sa amin at sobrang blessed na blessed po talaga kami sa mga ganyang bagay. Hindi naman po ganun kasarap yung aming kinakain araw-araw. At least nakakakain po kami. Maraming salamat po sa mga nagpibigay ng ulam. Ayan, 'di ba? Pinag-aagawan namin yung sitaw, yung adobong sitaw. Maraming salamat po Lord sa biyaya. At ito nga po pala ang naging ganap dahil pumunta nga po kami doon sa isang pasyalan. Ayan, medyo nagpakamotor po kami. Yung mga may iwan po, ayan, may pagbabay pa nga po ang aking pamangkin sa mga may iwan dahil hindi po kami kasya sa motor. Dahil isa-isa nga lang po ang pwedeng sumakay sa motor. Ayan, sa lahat po ng mga motorista, mag-iingat po kayo. At lagi po kayo magdadasal bago po umalis. Ayun nga po yung kuya ko. Akala mo kung saan lang siya pupunta. Dyan lang naman po kami sa malapit na pasyalan. Ayan nga po.
Dahil syempre mag-overnight po kami, kaya ayan po may dala-dala po kami mga bag. At para syempre may kasama ng pagligo, ayan niya po yung kuya ko at saka yung ate ko. Ito talagang ate ko, matutuwa ka po talaga kapag ito po sumasakay sa mga aircon ng sasakyan, talagang nahihilo po yan saka nasusuka. Pero kapag po ganyan motor po ang sinakyan niya, tuwang-tuwa po yan, talaga may patawa-tawa pa nga yung kapatid kong babae. Ayan, tingnan nyo naman po ang kanyang reaction kapag nakasakay po siya sa motor. Ayan, sabi pa nga po ng kuya ko kahit hanggang Cavite daw po ay pagmumotor nga daw po siya. Ayan, medyo magagala-gala nga lang po muna ang inyong inday. Yan po yung nangyari ng undas. Ayan. Maraming salamat po, Lord. Sana lagi po kaming gagabayan sa aming pong pamamasyal at kung saan man po kami pumupunta sa aming mga binibiyahe po araw-araw. Thank you.